Joel Kabanata 2, ang mga balang nababala sa pagdating ng araw ni Yahweh. Hipan ninyo ang trumpeta sa Zion, at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Juda, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong kapaligiran, at lilito ang napakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng dilim sa kabundukan. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon. At hindi na mangyayari pang muli maging sa darating na panahon. Nilalamon nilang tulad ng apoy ang mga halaman. Parang halamanan ng Eden ang lupain bago sila dumating. Ngunit naging malungkot na ilang ng kanilang iwan. Wala silang itinira. Parang mga kabayo ang kanilang anyo. Waring mga kabayong pandigma kung sila'y tumakbo. Kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay nila ay parang lumaragas ang karwahe. Parang tuyong damo na sinusunog. Nakahanay sila, tulad ng isang hukbo na handang makipagdigma. Habang sila'y papalapit, nasisindek ang lahat. Namumutla sa takot ang bawat isa. Sumasalakay sila, gaya ng mga mandirigma. Inaakyat nila ang mga pader gaya ng mga kawal. Walang linggan-lingon silang sumusugod. Walang lumilihis sa landas na tinatahak. Lumulusot sila sa mga tanggulan. At walang makakapidyo sa kanila. Sinasalakay nila ang lunsod. Inaakyat ang mga pader. Pinapasok ang mga bahay, lumulusot sila sa mga bintana, gaya ng mga magnanakaw. Sa pagdaan nila ay nayayanig ang lupa, at umuuga ang langit, nagdidilim ang araw at ang buwan. At pati mga bituin ayaw nang magliwanag. Parang kulog ang tinig ni Yahweh, kung mag-utos sa kanyang hukbo. Ang mga pangkat na tumatalima sa kanya, ay marami at malalakas. Nakakapangilabot ang araw ni Yahweh. Sino ang makakatagal dito? Panawagan upang magsisi. Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos, at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan ninyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Hipan ninyo ang trumpeta sa ibabaw ng bundok ng Zion. Tipunin ninyo ang mga tao at ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao, para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga pari, tumayo kayo. Sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo, manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa. At tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pinanumbalik ng Diyos ang kasaganaan sa lupain. Pagkatapos, ipinakita niya ang malasakit niya sa lupain. At naawa siya sa kanyang bayan. Ganito ang kanyang tugon. Bibigyan ko kayo ngayon ng butil, alak at langis. Upang kayo'y mabusog, hindi na kayo hahamakin ng ibang bansa. Paaalisin ko na ang mga hukbong waring buhat sa hilaga. Itataboy ko ang iba sa disyerto. At ang mga pangunahing hanay nila ay itataboy ko naman sa dagat sa silangan. Sa dagat sa hilaga naman ang nasa hulihan. Aalinggaso ang baho ng kanilang mga bangkay. Lilipulin ko sila dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Lupain, huwag kayong matakot. Kayo ay magsaya't lubos na magalak. Dahil sa lahat ng ginawa ni Yahweh para sa inyo. Mga hayop, huwag kayong matakot. Lantiya na ang mga pastulan. Namumunga na ang mga punong kahoy. Hitik na sa bunga ang igos at ang ubas. Magalak kayo, mga taga-Zion. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas. At, gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan. Aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Nang pinsale ng Ketukut takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutsain ang aking bayan. Kaya nga malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo. At akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan.
ang araw ni Yahweh at ang kanyang espiritu. Pagkatapos nito, ipagkakaluob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki, at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu. Maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan. Sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay populang parang dugo. Bago dumating ang Deikil,